sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Lito Jimenez, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. What is happening to our country, General Jose Melencio Nartates Jr.? Yung pong dalawang pulis sa Marikina mahabigyan na ng molestya sa isang bagitong 26 years old, mantakin po niya mahabigan. 26 years old na lady cop sa loob ng pulis sa mobile car. Abay, at large pa rin po, mahuyang mga ateng. Abay, hindi pa ipinapaaresto, hindi pa ipinakukulong. Ayan. At pagkatapos hindi raw po pwedeng banggitin ang kanilang pangalan, dalawang pulis. Tanong ko kahapon nung ma-interview ko sa break time yung director ng Eastern Police District, sabi ko, General, bakit hindi pa inaaresto ang mga ito? Ayan, baka makatakas. Bakit hindi pwedeng banggitin ang kanilang mga pangalan? Abay, ang sabi po sa atin they are presumed innocent until proven guilty. Wow! Christmas is just around the corner. Ano hinintay natin, General? Pasko? Akala ko tuloy-tuloy yung ano ba yun? 5 minutes response ni General Nicolas Torre III. Abay, ilang araw na. Abay, hindi pa hinuhuli yung dalawang pulis na nangmula siya sa kapwa pulis bagitong lady cop mahabigan. Ay nako, kung ang kapwa pulis hindi maprotektahan ng pulis, paano na ang mga sibilyan? Ayan. General Gilor Eliazar, where na you? Kaya natin namimiss itong si General Gilor Eliazar pagka ganitong pulis ang gumagawa ng pang-aabuso, nakabalandar na dyan sa Kampo Karamit, sinese mo, dinidibdiban na yan. Pagkatapos meron pa isang pulis sa Tanawan, Batangas, mahabigan. Kakaiba rin Abay, nang hold up. Leader pala ng Gapos Gang, nang hold up po mahabigan kapag siya ay nagde-day off. Ano ba yan? Yun daw, nga pala ayan. Nga pala dahil ayaw pong banggitin yung dalawang pulis na ng molestya. Grabe, eto. Nabasa ko yung police report po. Mabigan na sa akin yung kopya ng police report Ayan, dun sa dalawang pulis. Sabi po ng PNP, Marikina Police, hindi raw pwedeng banggitin yung pangalan ng dalawang pulis.
Eh, paano yan? At large, baka mamaya mang-abuso pa, ha? Ayan. Kaya babanggitin ko na po mahabigan ulit for this third time once more. Yung pangalan dalawang pulis na ito na nang abuso sa pulis woman, batang-bata, ayan, bagong-bagong pulis. Abay, ito baka makapang-abuso pa ito. Ayan, banggitin na natin, bang-ingat po sa mga pulis na ito, ha? Ang pangalan po ay Staff Sergeant Jose Pasyulan Baladad. Ayan, at si Patrolman Christopher Calambas Meres. Ayan, married po ang mga to, mga kuya, mga ateng, ha? Parang parang mga walang mga anak na babae ang mga ito, ha? Ayan, ganun na lang. Asan yung 3 minutes ba? 5 minutes response, ha? Abay, ilang araw na kailan pa nangyari yung pangmumulestya, ha? Kaya tuloy natatakot yung pulis suman mahabingan na inabuso, ha? Mantakin po nyo, abusuhin. August 17 pa yan. Hindi hunuhuli. Hindi ikinukulong, kaya custody man lang. Ay, naka talaga, oo. What is happening to our country, General Sir? Daming bayan. Oy, binabati nga pala natin yung mga taga-NBI. Grabe naman ito, ha? Abay, kung meron daw mafia dyan po sa Department of Public Works and Highways, aba, meron din daw mafia sa NBI. Ala, ano ba yan? Ayan, good morning, Director Jimmy Santiago. Aba, andyan pa pala si Director Jimmy. Ayan, habang wala pa raw ina-appoint na kapalit, ayan, sabi ni ES, diyan ka lang. Stay put ka lang dyan. Daming bayan. Sandali lamang at meron tayong flash report. Ayan, mamaya may pera sa basura. Grabe talaga, ano, ha? Flash Report. Flash Report! Bangkay na palutang-lutang sa may San Juan River natagpuan. Allah, ano to, babae, lalaki, nakagapos. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, isang bangkay nga ng babae ang natagpo ang palutang-lutang Babae? dito sa bahagi ng San Juan River. Lakay, babae. Babae dito sa may bahagi ng San Juan River. Border na ito, Lakay, ng lungsod ng San Juan at Old Santa Mesa o Santa Mesa dito sa lungsod ng Maynila. Naiulat ito sa San Juan City Disaster Risk Reduction and Management Office bandang alas 6, 8 ng umaga. Pero pasado alas 8 ay kararating lamang dito ng PNP Homicide Officer para iproseso o simulan nga yung investigasyon dito sa mga labi. Nandito tayo sa area, Lakay, dahil may roadworthiness inspection ng DOTR mula kaninang umaga. Magulat tayo sa wangwang ng mga ambulansya. Malapit lamang dito sa Agora and Domingo. Tinakbo natin itong katabing San Juan River at tumambad na nga sa atin itong na-recover ng kadaver mula sa ilog. Kwento ng Coast Guard personnel na nag-retrieve sa bangkay. Una itong nakita ng mga ngalakal na papasura na namamangka dito sa may San Juan River. At hinatak dito sa may gilid na bahagi o yung river wall sakop na ng lungsod ng Maynila. Saka itinawag sa otoridad. May suot itong mga labi na kulay pula at mala floral ito. Floral na pangitaas. May 2 hikaw. Pero hindi pa mabatid kung nakagapos ito, mukhang hindi Lakay doon sa mga larawan na ipinakita sa atin dahil nung naabutan natin ay nandito na sa cadaver bag. Ngayon lamang din na-assess na babae pala itong mga labi dahil kanina hindi pa masigurado ng mga kumuha na Coast Guard personnel at kailangan pa ng basbas at pinaka-assessment ng PNP Homicide bago masabi yung initial na gender nitong mga labi. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong investigasyon ng Philippine National Police ng lungsod ng San Juan dito sa may na-recover na kadaver. Bakay ng isang babae, ulitin natin, red floral shirt o pangitaas at mayroong 2 hikaw. Yan ang description. Edniel. At nakita rin natin itong larawan. Yes, Lakay. Walang wallet, walang ID, walang pagkakilanlan dyan sa babaeng natagpo ang patay sa San Juan River? Kabilang yan, Lakay, dito sa mga inaalam pa
Dahil mula nung dumating tayo at dumating itong PNP homicide ay isang beses pa lamang inanjip yung cadaver bag at tiniktig pa lang kung ano yung pinaka-gender ng ginang o yung labi. Yung kung meron siyang mga identification sa pagkakakilanlan ay hindi pa mabatid sa mga oras na ito, pero yung sa Gapos na kayo mukhang hindi naman. At kung ano pang nakita rito sa area. Nakita ko lamang itong sa San Juan Cedar mo. May mga nakuha na bang ma-ID? ID pala. Kahit anong identification, lakay o pagkakakilanlan. Mga Cards ako naman dito sa mga tansya mo, Edniel, mga ilang taon siya? Mga adult ito lakay dahil yung mga- kanyang yung larawan na nakita natin ay mukhang ginang lakay na nasa 40s o 30s. Wow. Bata na yung 30s doon sa ating pagtaya. At yung kanyang shirt ay floral na parang duster nga ito kung unang sisipatin, pero nung binuksan ulit itong cadaver bag ay hindi binulak ng husto at hindi natin masilip ng tuluyan itong mga labi. Humingi muna ng espasyo itong PNP homicide kaya medyo lumayo tayo ulit. Okay. At ito lamang yung mga basic pang pagkakakilanlan dito. Pero nandito ang TCG at San Juan Cedar Remo at ang Philippine National Police patuloy sa assessment investigation dito sa insidente nito. Ay ulat lamang ngayong umaga. Haters mula rito sa lungsod ng San Juan. Balik sa iyo, Lakay. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parrosa. Dami nang nangyayaring krimen, ha? Pagkatapos, kakalungkot, mga pulis pa ang involved. Samantala, mga habigan, good morning muna kay Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Abay, talagang ganun yata, Bossing RSA. Ayan, when it rains, it floods. Ngayon po na mag-iimbestiga ang Senado sa Lunes dito sa controversial na flood control projects. Abay sa Martes, mag-iimbestiga rin ng Kongreso, ha? Sunod-sunod, ha? Lunes, Martes, ha? Ba't di na lang kayo pag-isahin? Ayan, para hindi na paulit-ulit. Anyway, mahibigan kaya natin nababanggit ang Don Ramon San Miguel Ang, Bossing Cesar Leon Toyota Alamang. Abay, dahil hindi po yata pinapansin ng mga taga-DPWS ang gobyerno, itong si Don Ramon Ang. Abay, siya po ay nakipag-ano na, ha? MOA na. Ayan, hindi po Mall of Asia, ha? Meron na silang nagkapirmahan na ng Memorandum of Agreement sa Quezon City LGU. Aba, kay Mayor Joy Belmonte at sila po ay nagkapirmahan na ng MOA para sa cleaning and rehabilitation sa mga ilog dyan sa Quezon City para hindi na bumaha. Ayan, mukhang inisnab yung yung inisnab yung proposal ni Don Ramon San Miguel Ang, ha? Baka mamaya siya nga naman ang makalutas sa Metro Manila, baka siya ang italagang DPWH secretary. Daming bayan. Pero talagang may pera sa basura. Abay, mantakin po niyo mahabigan nagulat yung mga taga San Mateo. Sino nga ba yung mayor ng San Mateo, Yuel? Kyle, ha? Abay, mantakin yung nagulat na lang siya, nagulat dun sa statement ni Yorme, ha? Dahil magsasara na po yung basura mahabigin niya sa Rodriguez, dyan sa Montalban, Rizal. Lilipat daw sa San Mateo. Abay, biglang nagwala itong si Mayor Bartolome Rivera Jr. Aba, ba't dito kayo magtatapon ng basura? Abay, wala man lang kayong permisyo, abiso, ha? Ayaw namin ng basura. Ayan. At eto, ay di mas lalong magagalit yung mga taga Pampanga niyan dahil ang sabi po isang option daw, sabi ni
Don isa pang Don, ayan, Don ng MMDA, ayan si Don Rimando Artes, ha? Abay, baka daw po sa Pampanga iba itatapon yung mga basura natin. Aba, huwag dun sa Porac, Pampanga at nagagalit din yung mga residente dun dahil nangangamoy na po ang bayan ng Porac, Pampanga dahil ang isa pong ginawang tambakan ng basura naman ay may mga residente po. Bakit ganon? Kaya tuwing umuulan, bumabaha, nangangamoy, yung seepage, yung leak mula dun sa basuran dyan sa may Porac, Pampanga, abay napupunta po mabigyan sa residential area. So yan pa ang problema natin, basura, ha? Kaya lang basura po mahabingan pero nag-aagawan yata sa kontrata. Talagang may pera sa basura. O nga pala, ha? Sino ba nakausap mo na siguro hindi lamang flood control ang dapat imbestigahan din? Ayan, yung basura. Abay, may anomalya din pala sa paghahakot ng mga basura. At isa pang tanong natin kasi dito, wala ba tayong programa? Bakit hindi tayo gumagawa ng nag-i-invest dun sa incinerator ba yon? Yung sinusunog po yung basura, mabigang pagkatapos nako-convert pa sa energy, ha? Yung basura. Ayan, bakit wala yata tayong ganyan mga kuya mga ating Damdamin Bayan. Marami tayong mga issues ngayon pero teka muna, Friday ngayon mga kuya. Thank God it's Friday and it is swell day. Aba, nga pala ha? 29 pa lang ngayon mga kuya mga ating, kaya it's swell day. And thank God it's Friday. So dapat chill-chill lamang po tayo. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. May nagtatanong yung bang mga sports cars ni District Engineer Bryce Mendoza ba yun sa Bulacan? Ayan. Di ba magkakaroon na po ng lifestyle check sa mga opisyal ng DPWH? Of course, lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ayan. Pero unahan daw po yung mga taga DPWH. Ayan, Bryce Hernandez pala. Mendoza tuloy. Ayan, si Bryce Hernandez, ha? Yun daw bang mga nagtatago nung kanyang mga sports cars kasi doon sa kanyang bahay nangawala yung kanyang mga sasakyan, yung collection ha? Paano yung mga magtatago? Ayan. Mahabigan ni ayan, issue pa yan. Sino ba ang magsasagawa ng lifestyle check? Dapat daw po ay ombudsman. Ayan. Sabagay, dapat kailangan talaga yung SALN requirement yan ha? Naalala ko nung makuha ko ng kopya ng SALN ni noon ay Justice Secretary itong si Senator Congresswoman Bertig Laila de Lima. Ayan. At saka si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ayan. Abay, may kopya ako noon ha? Abay, mantakin po ni sa SALN po ni dating Secretary Laila de Lima. Detalyado, nakalagay pa yung kanyang yung kalibre 45, mahabingan. May 45 itong si Congresswoman de Lima ha? Ayan. Pero magulat ka naman dun sa nakalagay din sa SALN ni siya yata ang pinakamayamang cabinet member ng time ni Pinoy ha? Si Secretary ngayon naging ambassador sa Amerika ha? Si Secretary Albert Del Rosario. Ayan. Nakalagay dun sa kanyang SALN condominium unit sa may Ayala. Ayan, Pacific Plaza ba yun? Yung mamahaling condominium nung araw dyan. Ang halaga po ay kalahating milyon lang. Wow. Ganun ba? Ayan.
Sabi ko, wow, may kalahating milyon bang condominium sa Ayala? Meron pa kaya nun? Pwede natin ipangutang sa Bombay yan. 5-6. Ayun pala, WTE. Ayan, waste to energy. Ayan, biomass. Yung pala, yan ang kailangan natin, yung mga incinerator. Ha? Ayan, para hindi na pinagtatalunan pa kung saan itatapon ang mga basura. Ayan. Sino ba in charge yan? O, Department of Energy. Ayan. Ayun, nako. Diyos ko. Ala pala tayong aasahan dyan eh. Ang nasa Department of hindi pala Energy. Department of Environment and Natural Resources, DENR. Yung palang DNR Secretary natin ngayon, ha? Abay, Yusek Kuna, ha? Walang hiya. Wala kang aasahan dyan. Ito yung nanggaling ng Department of Energy, ha? Kaya nga inalis sa Department of Energy, walang ginawa, walang programa. Ayan, anday pa rin lugar na walang kuryente. Ayan, sa araw-araw, linggo-linggong oil price increase na ginawa ng Diyos, ala rin nagawa, ha? Di rin makausap ang mga oil companies, ha? Pagkatapos inilagay pa sa DENR. Anong gagawin niya ron? Anong asahan natin ngayon doon? Doon nagsusumbong po yung mga taga Porac, Pampanga, ha? Dahil nga doon sa kanilang reklamo ng basura. Daming bayan. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ba ang latest kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Biyernes? Ayan, meron bang shocking na balita? Meron bang aksyon? Naku, abay, iniimbestigahan na rin yung flood control daw dun sa Davao. Ayan, nagtatalo kay si Congressman Benny Abante, ha? At saka si Congressman Pulong Duterte, ha? Nasaan daw yung bilyones na pondong ginamit sa flood control sa Davao. Ayan, sabi naman ni Kong Pulong kay Benny Abante, Congressman ka ba? Ayan, ikaw ba talaga ang nanalo sa Maynila? Daming bayan. Anyway, babalikan natin ang mga reports sa standby. O nga pala, Kyle, ayan, tawagan mo nga yung Campo Crame. Ayan, ngayon inalis na si Attorney General Gina Fajardo. Baka pwede nating ma-interview yung Public Information Officer, ha? Anong pangalan niya? General ba siya? Randolph Tuanyo. Ayan, sige, try mo nga mamaya after ng report ni Let Narciso at ni Sherwin Alfaro. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, Apo Justice Samga Erlan. Ayan, naimbag na bigat. At Mista, ayan, General Edwin Ernie. Oras ganap ng alas 8:37. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Have a good time, but remember, I'll be waiting back home. And when you go out dating with some guy all alone. Bilis talaga ng panahon na Sister L. See you in September na. Oo nga, Lakay. Sobrang bilis ng panahon. At swell day ngayon, pero mayroon pa tayong 2 araw bago mag-September. Ayan, Kaya naman, Merry Christmas! At good morning, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga, Pilipinas. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko sa Bicol Region. Of course, lalo na sa mga taga Jubillar, Albay, nakatatapos lang ng fiesta. Ayan. At I like your attire, Sister L. Thank you, You're so Lakay. gorgeous today. Para kang Blue Lady ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Ayan, Tapos diba nag-matchy-matchy pa ako dito sa upuan. Oo nga, nag-camouflage. Ayan, kaya lang ba't wala kang wala kang bulaklak?
May ribbon na kasi. Ribbon na ba kapag yan? Lakay may ribbon na hindi na pwede redundant na siya. Ganun ba yun? Masisira ang fashion Ganyan ba ang statement. fashion Maka-arte. statement? Ayan. Kaya nababash eh. Ayan lang yung damit mo, parang shoulder to shoulder. Ayan. Alin? Off shoulder pala ang tawag Hindi dyan. siya off-shoulder. Di ba off-shoulder yan? Oo, asymmetrical tawag dyan. Asymmetrical. Kasi magkaiba yung cut. Ganun ba yun? Ganyan yan. Magkaiba. Akala ko pagka... walang shoulder yung kabila. Hindi siya pwedeng tawaging off-shoulder. Akala ko pagka walang damit yung kabilang shoulder, off-shoulder na. Ayan. Hindi. Ang Hindi off-shoulder pala yung lahat. laka yung ganon. Yung nakalabas ganon. Ayan. Thank you, Angel. Ito Ayan, tawag sleeveless asymmetrical pala. Ayan tuloy. Sexy mo na naman, mamaya. Si Kuya nga General Alex Guo, mista. Ayan. Tatakbo na naman sa TV niya, charot lang. Si Nabol Greg Kayabyab, ayan. At saka si Attorney Vladimir Amir Putin Pilhais Momo, ayan. Magtatakbuhan na naman sa TV yan, manonood na naman. Hello po mga Ayan, mga tito. Saka si parang classmate Manding Bahakan, ayan. Hello. Gusto ko yung ganyan, segue mong pagbati yan eh. Alam ko yan eh. Pero sandali lamang ha. Ayan, ilang days before Christmas, Ay, oo nga lang kayo. Sorry Sister na L, ito. ha? Hindi ko Ayan, na oo. double check na wala na sa isip ko. Days before Christmas, alakay. Before Christmas ay 118 days. Wow! Bilis-bilis na po. Next month, andyan na si Jose Marichan. Oo, 2 days na lang. Kasi nakasilip na siya. Alam mo lang kayong silip niya ngayon hanggang ilong na. Oh. Bibig na lang nakatago. Maraming pupuna sa amin. Grabe ka naman lakay. August pa lang, nagpapatugtog ka ng Christmas songs. Ito po ay paalala po sa mga employers yan. Ayan. Reminder po sa ating mga galanting mga employers na mapagmahal sa kanilang mga empleyado. Ayan. Parang August pa lamang po inire-ready na yung ating 13-month pay, yun. 14-month pay, Sana all. 15-month pay. Wow! Bonus! Ayan. Ganun po, yun ang purpose namin. Ayan. Pag business is good, dapat lakay, may bonus. Ay, siyempre naman. At pagka ganyan, mas ganado magtrabaho mga empleyado Yes. at lalong blinebless ang mga employers Yes. niyan. Lakay kasi diba, pagka sineshare ang kanilang blessing. Oo, the more you give, the more you receive naman talaga. Yes. Totoo kaya yun. Kaya yung mga madamo, tingnan mo, lagi walang pera. Ganun ba yun? Parang laging kinakapos. Ayaw kasi mag-share. Oo nga, pagka nag-share ka, parang magaan ang Oo, dating lakay, ng totoo yun. ng Hindi naman grasya. yung all out. Siyempre, kailangan na kung naman. hanggang saan lang yung Oo. kakayanin mo. Oo. Pero, totoo yun, parang proven yun lakay. Hindi Ayan, ka matamot. yan Oo. yata ang tawag nito. Blessing ni Lord. Good karma. Sandali lamang at alamin natin report mula sa Malacanang. Aba ang Pangulong Bongbong Marcos, Sister L. Wow. Abay matapos kausapin si Mayor Benji Magalong Gomez. Ayan. Bakit Gomez? Ano ba sinabi ko? Magalong na, di ba? Magalong lang. Ah. Ikaw talaga. Si Congressman Richard Gomez yata ang inaano ganun mo. ba? Oo. Pero ngayon lakay siya Nako. ay medyo trending at napag-uusapan. At actually lakay may mga nag-react na na ganun ba? mga organisasyon tungkol dun sa kanyang ipinost sa kanyang social media account lakay. Dahil ang sinabi niya dito lakay, dun po sa mga mahilig mag-Facebook at dun naman sa mga medyo walang social ano bang media. sinabi? Wala akong FB Ayan, Meron kang page. Page page lang. ka, oo. Page lang, walang FB. Yun din yun. Hindi mo yun. Pero ito lakay, ang sinabi niya, nakapost kasi lakay para sa ating mga kababayan sa kanyang Facebook account. Ito po ay verified dahil may blue check. So, Ano sabi?
Pagka may blue check, verified account yan, lakay. Oo. Maricon yun. Ayan, Oo. hindi Kasi marites. lakay pwedeng may possibility na kapag ka walang ganun, baka dami account. So ito kapag may blue check na ganyan sa ano lakay. Asan ang blue Ayan check sa dyan? taas lakay, ayan. Ganun ba yun? ayan. Pagka may blue check, Ano yan lakay, verified account, verified account bini-verify yan. ni Facebook na it's your own account. At yung kapag ka may ganyan lakay, medyo medyo safe or hindi ka ganun ka vulnerable sa mga paggawa ng mga fake account. Yung iba kasi gumagawa ng fake account. Ayan, Pero ito lakay, nakalagay kasi doon, ang caption niya, ito ay screenshot lakay, screenshot ng mga messages sa kanya ng mga lihitimong mga taga-media, mga taga-news channel na humihingi ng kanyang side dahil mayroon sa kanyang allegedly ini-involve siya sa isang issue sa yung flood control, flood control. din. Oo. Pero lakay ang ginawa ni Kong Richard ay ipinost niya itong mga messages na ito kasama yung number lakay. Yun ang medyo na-expose yung number ng mga tao mga reporters na nagtatanong. At ang nakalagay, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Lah. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. So, yun yung post niya lakay. Dapat nga magpasalamat sa hiningan siya ng reaksyon, paliwanag. Yes. Yun yung ngayon lakay, yun yung issue sa kanya na yung mga tao, actually kahit lahat tayo mga nasa media nagsasabi na at least we're getting your side, diba? We're trying to reach you para ma-air yung both side of the story. Ba't nagiging irrational na si Congressman Richard Gomez ngayon? Kaya tuloy sa Tama na. mga misa, good morning. Kaya tuloy sa PMA Sandigan 82 ano yan pinag-mimitingan na o kaya may mga consultation na kung ano ang gagawin din bilang member ng PMA Sandigan 82 si Mayor, ngayon ay Congressman Richard Gomez. Ayan, mista. Ayan. Siyempre, sari-saring reaction din. Ano ba ang desisyon ng membership ng PMA Sandigan 82? Mr. President General Lysander Suerte. Ayan. Pero alam mo lakay, kung gusto ni Congressman magpa-interview sa atin, sana, di ba lakay? Welcome. Ayan. Para ma-air yung side niya. At pakisabi si Congressman Richard Gomez, binabati rin ni Mayor General Benji Magalong. Daming At eto na, matapos makausap ng Pangulong Marcos si Mayor Benji Magalong, ayan, sa issue ng mga controversial na project dyan sa Mountain Province, ang Pangulong Marcos kakausapin naman si Congressman Leandro Lebiste. Ayan, yung pinakamayamang kongresista. Ayan. Na tinangkang suhulan. Oo, sa issue naman ng flood control projects. Mag-uusap ba sila sa Malacanang o ang Pangulong Marcos ay pupunta sa Batangas? Para makakain ng yung may gatae. May tulingan na may gatae. Ayan. Arrest number 14, saan mag-uusap? Ipinatawag ba o huwag mo ipatawag, pangit ipinatawag. Inimbitahan ba? Ayan. Inimbitahan ba ng Pangulong Marcos si Congressman Leandro Lebiste? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, tahimik pa ang Malacanang kung nagkausap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Batangas Representative Leandro Lebiste tungkol sa maanumayang flood control projects. Ito'y matapos sabihin ni Palace Press Officer Pierre Castro na magandang makausap ng Pangulo si Lebiste para matalakay nito ang kanyang nalalaman sa issue. Naniniwala ang palasyo na makatutulong ang kongresista sa pagsugpo ng korupsyon dahil sa personal nitong karanasan ng tangkang suhulan na nagresulta sa pagka-aresto sa isang district engineer. Maaari anyang may mga kontratistang nabanggit sa naturang insidente. Ayon kay Castro, bukas ang Pangulo sa lahat ng nais na makipagtulungan sa investigasyon sa flood control project. Una nang kinasuhan ni Lebiste ang DPWH District Engineer
na nagtangka umanong manuhol sa kanya ng 3 milyong piso para pigilan siyang silipin ang umano'y SOP o kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Lakay? Kailan daw sasampan ng kaso itong mga opisyal ng DPWH na involved sa mga anomalyang flood control projects, Ms. Let? Yung sa investigasyon, Lakay, na iniutos ng Presidente ay wala pang binabanggit, basta ang pilihan ng palasyo ay may mananagot dito sa maanumayang mga proyekto. Ano na, Ms. Let, 1 month and 1 day na. Ayan. May countdown ka talaga, Lakay. Siyempre, naman, sabi, ay, nagbayagmutan, apo, ang kupad-kupad. Ayan, parang yung dalawang pulis sa Marikina na nang mula siya sa kapwa pulis, hindi pa inaaresto. Mga ganun ba? Anyway, sige. Abangan natin kung ano ang mangyayari. Aba, maganda ang ginagawa ng presidente, ha? Abay, kinakausap na mismo yung mga may alam dito sa mga maanumalyang flood control projects. At ang tanong natin, sana nga ay merong mangyari. Ayan. Pero at least, Lakay, di ba, interesado si Presidente dun sa lahat ng mga nabubunyag, ayan, na mga anomalya. At maganda yung may mga taong may mga personal nga na nalalaman na nakakausap ni Presidente. Doon kaya sa amin, bumabaha din doon sa amin. Sa Ilocos. Sino mga congressman sa Ilocos? Sino-sino ba yan, Lakay? Presidential son. Saan mga, marami ding baha sa inyo, Lakay. Marami rin. Doon sa Lawag, ayan, binabaha din, Oo nga, ha? Abay, pakicheck nga din. Tayo Sa amin ang marami ring baha, talaga, Albay. Tanong natin kay Manang Aimee. Ayan, Manang Aimee, binabaha din. Aglayos mo na dyan. Ayan, ito, Ilocos Norte. Ayan. Baka yung mga palay malunod. Talagang nalulunod, Sister El. Pag umapaw na lang kay Pagka umulan, bumagyo. Ayan, Okay, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong tangka dito sa Friday, Miss Let? Chill-chill lang tayo, ha? Lakay, dapat ay may dadaluhang inauguration sa Bacolod si Pangulong Marcos, pero na-cancel, Lakay. Bakit? May mahalagang meeting siya sa palasyo ngayon. Mahalagang meeting, Gaano ka... Halaga. Baka nga itong, baka nga may kakasuhan na. Ayan, baka may mga... alam mo, ang dami kasing problema ng presidente ngayon, Ayan, problema lamang sa mga... Yan, Lakay. Oo. Kaya siguro, ba't ba ako naging presidente? Sabi siguro niya, nakakapansisi naman. Kaya mga nagbabalak maging presidente, akala nyo madali ang maging presidente, ha? Ang hirap-hirap kaya. Ayan, lalo na pagka, maraming problema. Di ba, Dong? Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Ayan, totoo yan, Dong. Pero huwag nang papatay. The order is dead or alive. Alang ganyan, Dong. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Yan talaga ang dapat. Ayan. Okay, Miss Let. Ang dami kasing problem. DPWH, ayan, DOH, ayan, NBI. yung DOH Lakay, may umalingas-ngas nung isang araw, hindi daw pala totoo yun. Ayan nga. Abangan natin kung anong mangyayari, kung gaano kalakas. Ayan. Maraming natuwa sana nung lumabas yun ganun ba? Pero nung hindi daw, marami na lungkot. Sabi na aking, kinukumpirma ko dun sa DOH. Sabi ko, totoo ba ito? Sabi niya. Wait lang kasi budget hearing pa.
After budget hearing, baka may resulta na. Ay, yung mga kaibigan natin, mga opisyal sa DOS at mga doktor, ayan, sila ay nag-aabang at sumusubaybay sa atin. Okay nga, Rod, Miss Net, teka muna, kumusta ang sabbatical leave ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos? Mukhang natapos na lakay kasi nung nakaraan meron na siyang mga pakikipagpulong sa mga in charge sa pag-host natin ng ASEAN sa susunod na taon. Nag-ocular inspection si First Lady sa mga PIC Silakay. PIC, ba't di natin naramdaman? Lapit-lapit lang dito. Oo. Okay. Yan, lakay. Sige, so kinansel ng Pangulong Marcos ang kanyang biyahe sa Bacolod dahil may importante meeting sa Malacanang. Ayan. Actually, lakay, hindi binanggit kung anong dahilan. Basta ganun kagabi ba? ay nag-abiso na reschedule yung kanyang event dun sa Negros Occidental, particular na sa Bacolod City. Ayan. Ay, Sec Boying. Ayan. Ano yung report dyan sa NBI na merong mafia din? Parang DPWH. Pahinga natin bukas sa executive session. Di ba? Yusek Dodo. Ayan. Ed Javier. Ayan. Kong Nat. Si Senator JB. Ayan. Abangan nyo bukas ang executive session at maraming binamag itong si Sec Boying. Ayan. Buwan naman ako. Pero baka magpaalam Miss Net. Ayan. Sabi ni Kuyang Robin Go. Ayan. Abay, paki-congratulate din ang yung mga co-host dyan, ang 2x2 sa kanilang 5th anniversary. Ayan. Good morning, Kuyang Robin Go, dyan sa Kutang Bato Masonic Lads, Mapia, Mapita. Okay nga ron, Miss Nat? Good morning, lakay, Sister L. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Punta rin tayo, Aling Felicidad, sa binabaha din sa Paranaque. Ay, oo, lakay. Maraming area dyan na binabaha. Dahil lang... Wala. May naalala kasi ako. May naalala ka ba? Yan. Kasi sabi ko sa'yo, di ka dapat nagsishare sa akin ng mga ganun. Baka madulas ako. Oo nga, daldal mo pa naman. Congressman Brian Yamsuan, ayan. Sana mailagyan na sa tamang direksyon, ha? Ayan. Yes. Ang ating mga flood control project dyan sa Paranaque, ha? Ayan. Manang Milky, nag-blow out na ba itong si Congressman Brian Yamsuan, ha? Di pa nagpaparanda to, di pa nagpapakapito, ha? Ayan, si Brian Yamsuan kasi mahabigan dati namin kasama sa Hanap Buhay ito, ngayon kongresista na. Ayan. At sabi niya, yun daw, liko-likong flood control dyan sa Paranaque, kanyang ilalagay sa tamang direksyon. Kasi sa ano, lakay? may billboard siya sa sa Skyway Sister. Talaga? Ang laki-laki, may arong gano'n, no? Ayan, sabi nga na nakaturo sa Paranaque, ito ang tamang direksyon. Ayan, sa dami-dami, 4 pa yata ang billboard niya dyan sa Skyway. Yung kalaman, walang gano'n. Ayan, hindi ka maliligaw, no, lakay? Pagkatapos, ang laki-laki ng araw, itong ang tamang direksyon. Ay, kung Brian Yamsuan, kumusta ka na, pare ko? Ha? Samantala, Ninong ng Bayan, nasaan siya? Ang Ninong ng Bayan, lakay, nandyan sa may Cherry East, Barangay Sub Valley, sa Paranaque City. Di na ba binabaha ang, saan ba yung Sub Valley? Barangay Junicio ba yan? Iba ba ang barangay, nasa sakupan ba ng barangay San Junicio? Yan yung barangay mismo, lakay. Cherry East Barangay Sub Valley. Meron palang Cherry East Barangay. Sub Valley. Sub Valley, Paranaque. Ayan. Paranaque. Ayan. Kamote Q, Banana Q. Ninong Sherwin, sino ang ate ka muna? Si Het muna.
Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, Ninong Sherwin, may mga nagmana na ba sa'yo? Sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Ninong Sherwin, sino yung malakas ang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga? Ninong. Talaga namang lalabas na ang ninong, hindi lang ang ninong ng bayan, kundi ang ninong ng Pilipinas. Dahil lalabas Oy, ganda naman ng bulaklak, oh. Ayan, oy, si Kuya, gaga. Uy, si Senator Bato, driver natin. Piloto natin. Piloto ba natin to? Si Boy, Selling Lang, Person. Makoy nakanta pa. Ay, para Koreano. Hindi naman dapat. Sino ba yan? I-terminate na nga yan. Piloto natin yan, lakay. Kailan matatapos ang kontrata yan? Pasimuno eh. Sige, proceed. Dito sa Barangay San Bani Lakay, biglang may lumapit sa smoking natin. At hinapot tayo dahil sira na yung kanyang radyo. Dahil Aba si Lola. Yan, yung kanyang radyo ay ang pipit-pipita kanina. Napakita niya na wala na talagang pag-asa. Pero ang pinakikinggan niya sino po? Lepa. Aba, love you, Lola. Yan, si Deo Makal. Ano pangalan ni Lola? 82 ano si Lola, pangalan nyo? Monica Cabrera po. Monica Cabrera. Oh. Ganda ng pangalan, Monica. Cancer po. Naku. Cancer. Cancer of the ano po ang sakit niyo, Lola? Yung pantunaw po, tinubuan ng bukol. Oh, ayan. Kaya pati po anak ko, PWD po. Kayo ang nag-aalaga. Kaya papasalamat po ako, nagawi po dito ang DCRF kasi sabi ko baka naman makahingi po ng kaunting tulong sa inyo kasi pag natutulog po kami, sir, nagpapayong po kami sa ang bubong po namin tarpaulin. Kaya baka naman po sakali, awa po ng Panginoon po. Kami naman po ay mabagi yung kaunting tulong dito kasi minsan po talaga wala na po kaming makain. Sherwin, dahil may nagtatahi si Nana, yung kanyang sewing machine. Tapos makikita pa rin yung mga tela-tela. Ito yung kanyang anak na PWD. Yan, nasa loob. At siya ang kasama. Tapos ang sinasabi niya, yung kanyang bubungan, tumutulo at sila yung nagpapayong na lang sa loob ng kanilang bahay. Para makatulog ng Hello po. Kasi po, pag umuulan, natutulog po kami, nakapayong po kami, sir. Sige po, Lola, huwag kayong mag-alala, Lola. Bibigyan namin kayo ng payong. Ayan. Oo, may dala kami DCRH umbrella. Hindi pa. Meron tayong 6 na DCRH umbrella lakay. Ito, Sherwin, ayan, si Lola Monica ay konti-konti lang naman yata yung tulo ng bubong. Bigyan mo ng 5,000 si Lola. Wow! Ayan, para 5,000. panglagay ba? Yan, oo. Oh, grabe naman yun dapat. Sir Deo, maraming salamat po sa iyo. Hulog ka po ng langit sa amin. Talaga po, pagpalain ka po lalo ng Panginoon ating Jehovah. Ayan. Maraming salamat po. Tumutulog po ang luwa po sa kaligayahan ngayon araw na to. Ayan. Hindi ko po sungkat sa kalain na darating kayo dito sa buhay namin. Maraming salamat po talaga. Wala pong anuman, Lola. Ayan, bili ka ng yerong dikulay, Lola, ha? Yung cherry looms ni parang Elmer Ngo. Ayan, oo. Buti na lang po nga si Senator Simon po, nabibigyan po ang gamot ang anak ko sa
mental po. Kaya kung bibilin po namin ang gamot niya po, 58 po isang piraso. Kaya labis po kami nagpapasalamat kay Senator Bongo po. Idamay mo na po siya. Sige po. Sige ta. Tatawagan po namin si Senator Leo Palo. Nagde-thank you si nanay kasi natutulungan pa. Nasitulungan pala sila ni Senator Bongo. Wag Video niya po nga sa September 3 pupunta po kami sa mental. Video niya po. Ayan. Sa barangay nakiusap ako kung pwede hatid kami ng ambulansya po. Wala nga kami pong pamasahe. Sige po, i-refer natin. Brad, Judge Felix Reyes ng PCSO. Ayan. Baka pwedeng magpahiram ng ambulansya dito kay Lola Monica. Ayan. Baka matulungan. Pwede natin siya. Tsaka tulungan na rin lakay. At samantalahin na natin yung mga malalambot ang puso na kaibigan natin, Senator Lito Lapid, Senator Florante Rosales. Oo, baka nakikinig sa atin ngayon. At saka yung taga Bulacan, si Kaador Pleito. Si Comador Pleito. Ayan, sige po to, Lola, kami na ang magsusulisit para sa inyo. At syempre ang ating operation tulong. Ayan. Sige po, Lola. Ayan. Monica. At saka, sandali lang, Lola. Congressman Brian Yamsuan, kung sino po ang nakakilala kay Congressman Brian Yamsuan, ayan, pakipasyalan si Lola Monica Cabrera dyan sa may Cherry East Barangay sa Bale, Parañaque. Ayan, manang Milky Rigunan, ayan. Tutukan mo nga itong si Congressman Brian Yamsuan para dalawin si Lola. Ayan. Matulungan, ma-assist ayan, natin. Kung si Lola Connie na 82 anyos na, wala din pala sa listahan ng mga senior beneficiary. Aba, bakit ganun? It's unfair. Nabigyan ng pampabirthday po, wala daw ko sa listahan. Naku, grabe naman yun. Mayor Edwin Olivares. Tulong niyo po. Sige. Talaga. OCW po dati ako, pero nakulong po ako ng gera po doon. Pag uwi po dito, pumunta po ako sa OWA. Wala na daw pong pirang pondo. Hindi man lang po ko nabigyan kahit piso. Kawawa naman si Lola. Naging OFW pala si Lola. Nawala po itong anak kong PWD. 2 taon po ako nag-anak. Ay naubos po yung pirang na ipon-ipon ko sa ibang bansa. Kaya ito po, naghihirap kami. Ano naging trabaho niyo sa abroad, Lola? Anong trabaho niyo sa abroad? Nananahi po ako. Nananahi po kayo doon. Sige, Lola. Ayan, huwag po kayong mag-alala. Lahat ng mga kaibigan nating matulungin. Ayan, totokahan natin. Na matulungan po kayo. Sa dami-daming perang ginagastos sa mga flood control project. Itong kababayan natin na nangangailangan. 82 anyos nananahi lakay ng mga bag. Ganyan. Para may maibenta. Tapos may cancer pa. May sakit si Ito sa Lola. kanilang gamot ng kanilang anak. May alagang PWD. Mas kailangan nila ng tulong. Kasi kumpara sa siguro kailangan din naman ng mga binabahan ng tulong, pero kung lulustayin na nakawin lang yung pondo, sana ay makarating ng direkta sa ating mga kababayan. Maraming salamat, DSWD Secretary Sherwin Alfaro. Ayan. Nag-iikot pa tayo na sa iba pang ating mga distrito. Bigyan mo na kaagad si Lola ng vitamins. Wait lang, Lakay, may nag-message si Senator Florante Rosales. Meron kayong Diesel H, grocery, Diesel H na yung baggabigas at pangtanggal lumbay, Vitamin E, Lola, ha? Ang mapanet sa inyong lumang radyo. Yan ang lumang radyo. Ito na ang inyong damdaming bayan. Mini component! Ano, ha? Lakas, umi-echo. Oo nga. Ayan, Lola, may libangan na kayo, ha? Babasyo po na. Umi-echo tayo makapag-extra. Yan. Wait lang, Sherwin, wait lang. May nag-message si Florante Rosales, magbibigay ng 5K din, additional 5K si Senator Lito Lapid. Si Senator Supremo. 5,000 piso ba? Wala kay Supremo. Senator Lito Lapid. 5,000!
Ayan. Wala pong katapusan pa salamat ipapaabot ko sa inyo pati paghingi sa Panginoon ng Diyos para sa inyo po na umaba pa ang buhay mo. Na marinig ko pang palagi ang buhay niyo, ang butik niyo po sa Diyos. Wala pong ano man, Lola Monica. Ayan, si Senator Lito-Lito, lapid-lapid, nakikinig pala sa atin. Ayan, oo. Galing po sa puso po sa Panginoon na ligtas po kayo palagi. Opo, ayan. Bigyan po kayo ng napakahabang buhay katulad po na 82 na ngayon. At sana makapabilitan na yung bubong nila, Lola Lakay. Ayan na yung 5,000 from Aba! Senator Lito Lapid. Ayan. ang bilis naman, Ang bilis naman, inabunuhan na ng Inabunuhan ni ninong Sir ng Win. bayan. Oo. Wala nang katapusan po. Ang salamat po sa iyo, Sir Lee. Opo, ayan. Ang kulayan ko po ng Diyos sumaba ang buhay mo. Sige po. Para lalo pang marami ka pong matulungan katulad po. Lola Monica, wag kayong... Hindi naman gaganggi sa kabutihan niyo po, kundi ang taos po sa pong panalangin sa Panginoon Diyos. Ayan na. Maligtas kayo palagi. Sana. Bigyan po kayo ng napakahabang buhay. Okay po, Lola. Pagaling po kayo, Lola. Ayan. Okay. Panalangin niyo, baka umabot na sila kayo ng 500. Ay, wala na akong sweldo. Mihis ka sa akin. Wala na letter sweldo ko. Okay, thank you, Lola and Ninong Sherwin. At maraming salamat sa Lola at nakilala ka namin na sa pamagitan ng Malakas promo. Nakarating at naihatid namin yung nararapat na tulong para sa iyo mula sa mga nagmamahal sa iyo, mga tagapaglingkod kagaya ni Dio Macalma. Salamat po, Sir Dio Macalma. Wala po ka naman, Lola. You're welcome po. Sigurado po po. Yan talaga. Opo. Thank you po. Baka hindi na matapos. Nais mo na, ng 1,000 pesos. Sabi pa rin kayo tumutog sa Deezer H para sa Deezer H Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Batang para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana po, Lola Monica, ay merry na ang Christmas ninyo. Yes, Lakay. Hi. At thank you din kay Senator Lito Lapid. Ayan. At saka lahat po ng mga senador at congressman na nakikinig sa atin na gustong mag-donate din kay Lola. Ayan. Ninong Hindi Sherwin, po namin tatanggihan. pakikuha na lang daw yung full name ni Lola, contact number at address mula sa office ni Senator Lapid, pinapakuha. Ayan. At saka si Senator Bongos, nakatulong pala sa kanya. Yung gamot pala ng kanyang anak naman ay galing kay Senator Bongo. Alam mo, Senator Bongo, ayan, mag-resign ka lang bilang senador. Lumipat Sa DOH ka na lang. Pare-pare tayo iniisip eh. Katawa din naman. At maraming salamat po sa mga nakinig sa atin na tumutulong sa mga kapusa palad na nangailangan po ng kalinga at ayuda. Ayan. Maraming salamat at di raw makausap yung bagong PNP chief tsaka PIO. Ayan. Dahil merong Commander Conference. Ayan. Pinag-uusapan ba kung aarestoin at papangalanan na yung 2 pulis na ng abuso sa isang pulisuman? Pinangalanan mo na nga eh. Ayaw nga nilang pangalanan, kaya ako na ang nagbigay ng pangalan eh. Andyan na yung blatter eh. Ewan ko nga ba. Takot ba sila sa staff sergeant na hindi mabanggit ng pangalan, yung patrolman? Pero kasi 'di ba dati Lakay, kung naalala mo, yan yung naging issue doon sa radyo natin reporter na inaresto sa Bicol. Kung maalala mo, yung data privacy. 'Di ba? Kasi parang dati kung yung blatter ay free lang ang media na nakikita, kukunin yung mga pangalan at hindi pinagbabawalan na ilabas yung mga pangalan. Ngayon bawal na kasi yun Lakay dahil doon sa Data Privacy Act. Kaya nga nabebaby ang mga kriminal. Yes, ang problema Lakay, yung mga kriminal, binibaby, paano naman yung mga biktima? Yun, diba? Yan ang malungkot niyan. Kaya ang ilang taga-kampo krami ngayon, matatakotin. Hindi naman palakap eh. Kaya sabi natin, namimiss natin ang General Gaylor Eliazar. Kailan kayo magkakaroon ng mga ganon? Yun yung pinapagalitan sa harap ng camera? Kaya nga nagustuhan ni dating Pangulong Digong, sino yung General Matapang na yan? Sino yan? Anong pangalan yan?
gawing ang PNP chief yan, di ba? Ganun po. NCRPO to PNP chief. Oo nga pala, NCRPO chief siya noon. Ayan, Noble Gilor Eliazar, ha? Namimiss ka ng mga nobility sa Shriners. Ayan. Lalo na ngayon ay may hot suns, may hot sun ceremonials. Ang mabuhay Shriners ngayon sa may San Juan, Batangas. Ang galing mo naman, Congressman Noble Secretary Dong Mendoza. Abay, itinoon pa sa kanyang birthday ngayon. Ayan, happy birthday, Kong Illustrious Potente Dong Mendoza. Happy birthday, sir. At kay Congressman Boyet Gonzales. Aba, Kong Boyet, birthday mo pala ngayon, ha? Binabati ka ni Queenie. Ayan. At binabati ka rin ni sino nga ba yung reporter nating kasabay ng ligaw ni Congressman Boyet Gonzales kay Queenie? Hindi ko kilala, Lakay. Sino reporter na ba yung nakalimutan? Baka naon tayo, Lakay. Ayan, kahit di mo na inabutan. Ayan, may reporter tayo na kasi reporter din si Queenie nung araw sa TV5. Nagko-cover sila sa Kongreso. Ayan. Sabay ng ligaw sino nga ba yung Adam ba? Sino ba yung reporter na mamaya maalala ko, ha? Abay, naging magkaribal siya ni Kong Boyet Gonzales kasi beauty si Kong Boyet Gonzales tsaka yung reporter natin niligawan si Queenie. Ayan. Sino sinagot? Nalungkot yung reporter natin dahil nabasted siya. Si Congressman Boyet Gonzales ang maswerte. Ayan, sinagot ni Queenie. Ayan, di sila na ngayon. Ayan. Ay, Kong Boyet, kumusta ka na? Ayan. At happy birthday din kay Amba, ha? Comrade, ayan, Bobby Tiglao, happy birthday. Binabati ka ni Kong Ben Ebardone. Happy birthday din kay Noble Ruel Intal, Lakay Rolly Gonzalo. Lakay, kumusta ka na? Buhay ka pa? Buhay pa. At si Colonel, ayan, birthday din pala ni Colonel Kadafi Ulilisen, ayan, ng Maguindanao del Sur. Yung classmate namin. Happy birthday kay Eva Gamatero ng Pinili Institute. Alaba tayo dyan. At si Anteng Angie Yu. Ayan, happy birthday Ateng Angie. Binabati ni Kuyang Dominic, Kuyang Edison Chua at Kuyang Ador Andrada. Ayan, Kuyang Marvin Bisares. Si Congresswoman, birthday din pala, ha? Congresswoman Rowena Guanzon. Ayan, Congresswoman ba siya? Nakaupo ba siya? Ayan, naging controversial yung kanyang party list. Yung party list niya kasi di ba, Lakay? Dating COMELEC Commissioner. Ayan, Congresswoman Rowena Guanzon. Happy birthday, Palangga. Ayan. At kay ating Felina ng Grand Lands of the Philippines. Happy birthday ating Felina. Binabati ni Most Worshipful Raul Canon. Ayan, si Kuyang Totoy, Deputy Grandmaster Totoy Salazar. Kuyang Dado Milegrito at Kuyang Tony Lara at Kuyang June Melo. Habang pagbati niyan. Daming bayan. Pabalikan natin ang mga reports. Sandali lamang Brad Raymond at Paas mula sa Senado. Sandali lamang Manang Milky Rigunan. Talaga naman, pwede ba pag-isahin na lang yung hearing ng Kongreso at saka Senado? Di ba pwede mag-usap si... kontrapelo nga pala ito. Paano mo pag-usapin, Lakay, yung dalawang magkasalubong? Parang langis at tubig ito ha? Senate President Chis Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:23. Kung ba... And Sister L. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:30. Ayan. At sandali lang mga Giselle Ricafort, Edniel Parosa. Abay, may kumanda conference ang bagong chief ng Philippine National Police. Pero alam po niyo, General Jose Melencio Nartates Jr. Sir. Alam po ninyo, sa panahon ito na tag-ulan na General Sir, na madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog ka rin. Ayan, maging malusog tayo at aktibo. Ayan, at aksyonan kaagad yung mga pulis na nangmumula siya ng kapwa-pulis. Alang kaya dapat todo alaga rin tayo sa ating katawan. Kung ano ang payo ng doktor,
Sunod lang tayo mga kuya, mga ateng. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, syempre yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class pa rin mga kuya. At gamot sa high cholesterol, aba mga misis, world class pa rin po tayo. Pero presyong abot kaya mga ateng, presyong Ilocano, ha? Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Seneca, OEP, GSK, Landbank Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics po, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Sister L, Consult your doctor. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nakakapikong ka na, ha? Sino, Senator Jinggoy? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Kung Romy Acop, good morning. Ayan, sa Martes po, magsasaw kayo ng investigasyon, ha? Pero ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba na ito isang dating cabinet secretary na magaling ay talagang hindi napapakiusapan. Sana ganun, ha? Oo. Ayan, na hindi sa kanya po pwede yung baka po pwedeng ganito, ganyan. Hindi katulad ng isang senador. Ayan, magpapasok ng tao sa isang ahensya. Ayan. Bakit siya magpapasok? Bata-bata. Anong power niya doon? Ayan, rekomenda lang naman. Ayan, kaya pagka senador nagrekomenda, ang hirap tanggihan yan. Kaya ayan, nga, pero sana lakay, hindi na lang sila nakikialam sa ganun di may iwasan yan, Sister L, maraming lumalapit sa kanila. Kaya lang, dapat may kondisyon na. Yes. Kung gumagawa ng kapalpakan, abay, sibaking ka agad yan. Agad, sabi nga, elbow na yan. Ayan, hindi dapat kinukonsinti ng nagrekomenda. Ayan. Kung magaling lakay, siguro walang problema makakatulong Ay, sinabi pero mo, kung makakasira, tanggalin. Yan yata ang problema ni Director Jimmy Santiago. Oh my God. Director Jimmy Santiago, ayan, kumusta kayo sa NBI? Hello po, good morning. Ano ba ang sabi ni Little President Lucas Bersamin sa inyo, ha? Good morning kay Atty. Buddy Ramos, ang Chief Legal Officer ng DAD dyan sa Bulacan. Birthday pala ngayon. Binabati ni Lola Malu Cabral. Ayan. May pinapabati din lakay, segue ko na dahil pinapabati ni Florante Rosales. Belated happy birthday daw kay Fatima Thelma Sakar ng Ramain, Lanao del Sur. Happy birthday. Teka mo na, Sister L. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Ayan, sa larangan po ng entertainment industry, Sister L. Ayan, at tayo na rin. Ayan, tayo nagpawad ng pagkiramay sa pagyaw ni Director Mike De Leon. Napakagaling na director ito, Sister L, ha? Parang kahana ito na Lino Broca, mga Ben Cervantes. Ayan, sino yung Dr. Aguila? Sino yung gumawa kay Miss Universe Gloria Diaz? Yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, Parembik? Si Kid. Ayan. Celso Kid. Ano nga bang... Hindi ko kilala lakay. Ano nga bang apelyido ni Director Celso? Ayan. Castillo. Ayan. Director Celso Kid Castillo. Ayan. Ito hindi mo rin malilimutan ito, Sister L, habang buhay, habang ikaw ay nasa DZRH. Itong si Direk Mike De Leon na yumao sa edad na 78. Alam mo kung bakit? Siya ang gumawa ng premyadong pelikulang
Sister Estela L. Yung kay Vilma Santos. Yes, Vilma Santos. Diyan nang galing ang pangalan mong Sister L para alam mo na. Yes, Ayan. yun pala yun. Nabasa ko lang kasi talaga yung lakay kasi hindi ko talaga alam yung movie na yun. Yes, Sister Estela L. Madre na aktivista ito, yes, Sister L. si Vilma Santos. Pinanood ko sa YouTube para naman hindi ako ignorante sa kung saan mo kinuha yung pangalan ko kasi sila kay po talaga nagbigay sa akin sa mga hindi nakakaalam. Yan ang tsaka di rin makalimutan ni parang Vic De Leon Lima ha. Kasi sumikat si Vic De Leon Lima nung malago pa ang buhok. Ayan. Yung Batch 81, yung mga fraternity na ng hazing, ayan, mga ganyan. Wala pang anti-hazing noon. Ano yung fraternity nyo parang Vic Lima? Ayan, yung Toma Suka Tumba Sigma Fraternity. Iba yun, walang ganun lakay. Di ba yan? Ako pala yan. Ako ba? Ako Fraternity. Ayan. Diyan sumikat si Vic De Leon Lima. Kinukan niya. Nag-audition pa siya noon eh. Ayan. Talaga? At ayon sa ating bubita Sister L, alam nyo ba na sana kung ganito po lahat mahabigan ang maopisyal ng gobyerno, ha? Pagka may mga ipinapakiusap na hindi naman na pwede, ayan, alam mo nga, sabi nitong cabinet secretary nito Sister L, lahat ng mga lumapit na sa kanya kung sino-sinong padrino, alam mo nga, sabi niya, ayan, ang sabi nitong cabinet secretary ito no, Edniel, ha? Ayan, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng iyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Malaking tulong po sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na mga millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals. Mga lolo, mga lola, ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo kapag tayo po ay nagkakaedad. Mga lolo, mga lola. Ha? Kaya mga kuyang, mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ating sarili. Dr. Ferdinand Marcos Pagdilaw. Kaya pag uwi nyo mamaya, ha? Dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyong lugar at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Tandayan ng pagmamahal. Lakay, nag-message si Sir Vic. Sabi niya, director namin yan sa batch 81 yan. Celso Ad Castillo. Si Celso Ad Castillo ba ang director nila doon sa batch 81? Akala ko si Mike De Leon. Ayan. Yung pinakamagandang hype sa balat ng lupa, yung wet look ni Gloria Diaz nung araw. Yung sa painting. Yes, ayan. Yung pinapirmahan mo. Oo, pero yung ibang pelikula niya nga, sakay sa kabayan naka-wet look yan. Ayun, nakita. Parang binanggit niya nga yun. Oo, di ba? Ayan. Hi, Ma'am Glory. Doon lalong sumikat. Pero naging Miss Universe na yata siya noon. Ayan. Okay, pero... Ikaw, sabi ni Carlos Bartolome, hindi ko laro yung kilala kasi hindi pa ako pinapanganak. Sabi niya, ikaw lang naman daw nakakaalala nun. Sabi ikaw, Kapitan Els Bartolome, ha? Ayan. Hindi ko nga naisip sabihin yun. Siya pa yung nag-message para sabihin ko sa'yo eh. Di kayo nagbabasa. Ayan. Kasi po lagi sasabihin sa akin nila, hindi ka nagbabasa. Kulang kayo sa research. Pero bago natin nabalikan si Secretary na dapat gaya nito, Mr. President, ayan na, itong may alaskador dito, sabi niya, kakausapin ni Presidente, si Congressman Leviste, after kausapin si Mayor Benji Magalong, ayan, kakausapin lang, may mangyayari ba? Ante din naman yan, napaka-alaskador naman. Sino ba yan, Lakay? Itago natin sa pangalang ano? Itago natin sa pangalang Ferdinand. Kapangalan pa man din. Kapangalan. Ayan. Ilocano pa ito. Ayan, nanapadpad ng Cagayan de Oro. Ay, talaga, Lakay. Hanip mga Alaska yan, Teka muna, si Edniel Parosa nga muna. Ayan, oo. At matatapos na naman tayo. 7 minutes commercial. Pwede ba 3 minutes na lang?
Pwede ba katiin yan, Kyle? O, sige. Idibay mo na lang. Sige, si Giselle Ricafort muna, bilisan niya. Wala Ayan. sa akin lang kayo Q-sheet. Wala ba sa iyo? Oo. Nasa akin pala. Ayan. Ang bihira naman Pwede ba huwag mo na-report to, Giselle? Nakasakit ng ulo ito ha? Alam ko na yan. Oil price increase sabi na na naman sa'yo next week. Diyos ko. Sa bagay, maganda rin para full tank mo na mamaya, Sister L. Ayan mamaya. it's swell day. Ayan, kaya full tank nyo na. Ayan Giselle Ricafort, magkano itataas ng presyo ng gasolina naman next year? Next year. Next week. Ayan, buti man sana. Next year. Next year sana. Week. Miss Giselle, please come in. Giselle. Nako, Lakay, panibagong taas presyo na naman nga sa mga produktong petrolyo ang namumuro sa susunod na linggo ayon yan sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang piso ang kada litro ng diesel. Maaari naman ang humigit piso? kumulang Diesel? Diyos ko. Piso, Lakay. Laki Yes, naman. Lakay. Okay, maaari proceed. naman daw, Lakay, yung humigit kumulang 60 sentimo kada litrong taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang 50 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Romero, bunsod ito ng malaking pagbulusok ng inventaryo ng Amerika at ang posibleng epekto ng bagong taripa sa India na ipinataw ng Estados Unidos. Bukod dito, bantay sarado rin daw kasi ng mga oil trader ang development hinggil sa diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng Amerika, Russia at ng Ukraine. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort at para po sa nakilala kay dating PNP Chief General Rica Marquez, ang isa rin pong magaling na PNP Chief. Ayan. Ipinapaalam po sa inyo na birthday po niya ngayon. Kala ko naman sila kay... Ay, Mr. Kuyang Rica Marquez. Ayan, happy birthday. Ayan, pati si Mr. Ahmed. Ayan, happy birthday. Ayan, binabati po ng mga Mr. sa PMA Sandigan 82. Of course, binabati ni Mr. Mayor General BBM Benji Banyes sa Magalong at Mr. Congressman Richard Gomez. Alam ko na Bakit? Alam ko na siya babanggitin mo. Ayan, happy birthday Kuyang Rica Marquez. Ayan, at Mr. Ahmed. Ayan, sige, si Edniel na. Samantala, acting PNP Chief Nartates, pangungunahan naman ang kanyang unang command conference sa Camp Crame. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nagsasagawa na ng kanyang unang command conference, Lakay at Sister L, dito sa Campo Crame. Si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., 4 na araw mula nang may talagang acting chief ng Philippine National Police. Pasado alas 9 na ng umaga nang magsimula ang pulong na dinaluhan hindi lamang ng command group, kundi na rin ng mga regional director at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Nakita natin dito, Lakay at Sister L, ilan pang mga district director mula naman dito sa NCRPO, habang maging si General Jill Fajardo, ang Directorate for Controllership, ay president dito sa command conference. Dito, ibababa ni Nartates sa kanyang direktiba sa mga opisyal ng PNP at sa direksyong naistahakin din ang kanyang liderato. Una nang sinabi ni Nartates, kasama rito ang proactive policing strategies at pagtutok sa integridad ng mga police personnel. Kanya rin naman ang ipagpapatuloy ang 5-minute response time na ipinasikat at banderang programa noon ng sinundan niyang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III dahil bahagi naman ito ng kanilang enhanced managing operations. Mamaya, pagtapos ng command conference, ay nangako si Nartates na harap sa media para i-update yung kanyang mga policy direction para sa hanay ng pambansang pulisya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Ayan. At babalikan natin itong Cabinet Secretary Sister L. Sana ganito lahat Ayan, yung ipinipilit bang i-assign ng isang nire-recommenda. Abay sabi ni Secretary hindi pwede. Kung malapit to sa presidente yung mga nagre-recommenda, sabi niya. Talaga? Oo, sabi niya kung ipipilit niyo siya, mag-resign na lang po ako.
Talaga lakay. Oh. Ang lupit ni Secretary. Sana all. Ayan. Sana ganun lakay. Oh. Hindi yung parang tuta na ayan, oh. kung ano lang ang isubo, yun na yun. Hindi naman qualified Ba't ko i-hire, di ba? Maliban na lang kung competitive at magaling. Hindi pwede yan. Kung pipili niya, mag-resign na lang ako. Gusto ko yan. Galing, Sinong secretary? Ayan, mamaya ha. Stand by Raymond at Paas Milky Rigunan. Stand by Sofia Gans. Oras, Sister L. 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Oras, Sister L. 9:52. Bago ang report naman ng Milky Rigunan, basahin ko na itong, may mga speaking of basura, Sister L, na pinagkakitaan. Abay, may sulat, love letter, ang Pinoy Action for Governance and the Environment. Ayan. Abay, sila po ay sumulat sa DNR at sa Kapitolyo ba ng Pampanga o sa bayan ng Porac, Pampanga. Ayan. Kasi merong landfill sa may tambakan ng basura sa may barangay Mancatyan sa bayan ng Porac, Pampanga. Ayan. Ito ay ang may-ari, ang tawag dito ay Eco Protect Landfill. Aba, instead na protektahan ang mga residente doon para sa kaligtasan, sa kanilang kalusugan. Abay, ang daming ginagawang paglabag, Sister L. Aba, bakit? Ano-ano mga paglabag yan, lakay? Kaya nga, Disyembre, malapit na sa residential area, abay, ang sangsang ng amoy. Ayan, hanggang sa kabahayan kapag nangangamba sila na baka bumigay ang tambakan kapag malakas ang ulan kay lumindol. Nako. Dahil nakatayo ito sa lahar na alam naman nating hindi stable ang lahar. Ayan. Actually, noong June pala, mismong si Governor Dennis Pineda ang nagsuspindi sa permit ng Eco Protect matapos madiskubre may mga basurang galing pa sa labas ng Pampanga. Ayan, ang itinatapon doon sa kanilang barangay sa bayan sa Porac. At ang malupit dito, Sister L, kabilang pa ang mga medical waste. Ba, di ba pagka medical waste? Parang delikado yan, lakay, kasi harmful sa health. So, may special dapat na... Yes, yung may proper disposal, lakay. May proper disposal dyan, ha? At ito ay napakalapit pa sa Pasig Potrero River, ang pangunahing daluyan ng tubig para sa mga kababayan at sakahan. Kapag tumagas ang katas ng basura, delikado ang inumin at irigasyon. Naku, makukontaminate lakay. Ayan na. Kaya tinatawagan ang DNR, abay may notice of violation na. Bakit hindi pa pinipigil o kaya pinapatawag? Sino may-ari ng Eco Protect? Ayan, ganda-ganda pa naman pangalan. Eco Protect. Ayan. Tapos hindi naman pala nagpo-protekta. Eco Hazard. Hazardous to your health. Dapat ma-action niya kasi may health risk ang mga tao dyan sa paligid niyan. Kaya lang, yung DNR Secretary, hindi mo maasahan talaga yan. Lutilya na naman. Hindi mo maasahan sa Actually, hindi ko nga narinig ang ano niyan. Wala akong naririnig. Walang ginawa sa Department of Energy. Inilipat pa sa DNR. Di lalo na tayo nagkanda-leche-leche. Ay, nako. Governor Baby Pineda, pakicheck nga po ito, ha? Ayan. Report muna mula kay Brad. Ayan. Samantala, puntahan muna natin ito pala. Nandyan sa'yo, lakay. Sige. Senado. Si Brad muna o si Milky? Ayan. Si lakay Raymond muna. Si Brad muna. Ayan. Nagpabango na ba ito? Ayan. Mabango naman daw siya. Brad, pabangot na ngamoy ka. Pagbuo ng Independent Commission na mag-imbestiga sa Ghost Flood Control Project, suportado sa Senado. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, nagpahayag ng suporta si Senador Francis Kiko Pangilinan sa mungkahing bumuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa trilyones na halaga ng mga maanumalyang flood control project. Ito upang matiyak na may transparency, accountability at tamang paggastos sa pondo ng gobyerno sa mga lugar na malimit binabaha. Sabi ni Pangilinan, suportado nito ang Senate Bill number 125
1215 na inakda ni Senate Minority Leader Tito Soto III para bumuo ng Independent People's Commission. Mungkay ng senador, ang commission ay dapat pamunuan na makatulad ni na dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating DPWH Secretary Rogelio Simpson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito si RH20, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpaz. Samantala mula sa Senado, punta natin ang Kamara, mga nagpondo ng Oy, teka muna. Ayan, Yes, sandali Lakay. naman ang Milky. Ayan, si ating Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao ba? Ayan, pakibati rin ang aking dating boyfriend na si General Rick Marquez. Ayan. Ay, hello po. Ayun ay... Birthday ba? Birthday ni General Rick Marquez, former PNP chief. Ayan. Si Sister Luz, dati niyang girlfriend yan. Ayan. Luz Ngayon, Biminda. Luz Biminda ngayon roommate na niya. Roommate na. Okay, basa. Samantala, mga nagpondo ng questionable at peking infra projects sa 2025 national budget, kasama ang DBM, dapat daw magpaliwanag. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister El at Lakay, dapat matukoy at maimbestigahan ang mga nagpondo sa 2025 national budget na mga questionableng proyekto na may kinalaman sa flood control. Ang kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, dapat ding marinig ang paliwanag ng Department of Budget and Management sa release maging sa pag-aantala sa mga pondo. Sa House Resolution 201, sinabi ni Puno sa expose ni Senator Panfilo Lacson na pondohan ang maraming public works projects kabilang ang mga goals at mga non-existent project at posibleng sabwatan sa ilang mga contractor. Kabilang dito ang 30 ghost flood control projects na tinatayang nagkakahalaga ng 77 million pesos na corner ng Bulacan. Anya, dapat magpaliwanag ang DBM sa sinabi nito sa hearing ng Kamara na mga congressional insertions sa 2025 General Appropriations Act ay withheld until later release at i-disburse lamang kapag nakatugon sa specific conditions. Giti Puno, ang ganitong sistema ng pag-release ng pondo ay nangailangan ng transparency dahil kapag inilipat ang bilyones na pisong pondo nang walang linaw, pinagmumulan nito ng corruption. Matatandaan sa budget briefing ng Kamara, sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na withheld ng administrasyon ang 60 to 80 billion pesos na halaga ng pondo sa ilalim ng 2025 national budget dahil ang naturang mga proyektoan niya ay hindi prioridad ng gobyerno. Ako si Milky Rigunan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, nagsasalita rin si Congressman Ronnie Puno. Maraming salamat man ang Milky. Business is our business. Samantala sa ating balitang negosyo, konektadong Pinoy Law, kailangan daw mahigpit o kailangan ng mahigpit na regulasyon. Ang detalye balita mo, Ms. Sofia Gans. Sofia. Hinimok ng telecommunications industry ang gobyerno na tiyakin ang seguridad ng consumers sa gagawing Implementing Rules and Regulations o IRR ng Konektadong Pinoy Act na naging batas itong linggo. Nag-lapse in tulo ang naturang bill na kilala rin bilang Open Access in Data Transmission Act matapos na hindi i-veto o pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 30 araw pagkatanggap nito sa kanyang opisina. Sa isang pahayag, sinabi ng CEO ng Converge ICT Solutions Incorporated na si Dennis Anthony Uy na handa ang kanyang kumpanya na makapagtulungan sa DICT upang matiyak ang maayos na implementasyon ng batas. Dagdag ni Uy, sa halip na limitahan ng regulatory powers ay dapat magkaroon ng mga ahensya ng sapat na otoridad upang masiguro na ang mga operators ay susunod sa requirements. Una rito, kinontra ng Philippine Chamber of Telecommunications Operators o PCTO ang Konektadong Pinoy Act dahil sa posibleng banta sa national security. Matatandaan rin na sumulat ang Converge, PLDT, Globe Telecom at Dito Telecommunity Corporation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag lagdaan ang panukala at ibalik sa Kongreso para sa karagdagang deliberasyon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 12 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Miss Sofia Loren. At oy mga brethren, batiin nyo ito si Kuyang na-promote si Kuyang Colonel Edmond Paul de los Santos ng PMA Class 1994. Aba, siya pala ngayon mga brethren ang commander ng Headquarters Support Group ng Philippine Army. Ba, binabati ka rin Kuyang Colonel Edmond de los Santos ng mga taga Maribulan Masonica Lads at mula kay Kuyang Colonel Ray Balidon. Congratulations Kuyang Sir. At ayon sa ating bubita Sister L, ang cabinet secretary talagang hindi mo mapapakiusapan. Alam mo na ang isa sa mga kumausap sa kanya para tanggapin ang isang ipinapakiusap sa isang posisyon ay si Boy Abunda. Si Kuya Boy. Seryoso? Ayan, oo. Sabi ni Kuya Boy, siya kung bahala sa'yo, malakas tayo dyan. Abay, kinausap ni Kuya Boy, itong si Secretary, hindi umubra si Sister L. Ano sabi sa kanya? Sabi ni Kuya Boy, pasensya ka na sir, talagang hindi ko makusapan. Ang gawin nyo na lang po ay yung mas malapit. Ayan. Sinong kakausapin ko? Ayan. Sinong kakausap sa kanya? Si Bolsi at Chris Aquino. Ayan, Chris, again para tayo sa time ni Pinoy ito, Sister L. Okay. Ayan. Kinausap ni Chris. Kinausap ni Bolsio Aquino. Ayaw pa rin. Secretary. Sabi ni Secretary, ma'am, kung ipipilit niyo, mag-resign na lang po ako. Ang lupit na Nakakaloka. Ganun dapat. Ganun yung ginagaya dapat ng mga nasa present. Kaya lang sabi ng ating buwit, di nila kasi nakita ang kilite. Ayan. Dapat isinasama daw itong si Secretary sa mga sayawan sa probinsya. Graceful sumayaw. Talaga? Dancerist? Yes. At saka hindi lang. Umiinom din. Ayan. At alam mo ang kanyang paboritong pulutan. Ano? Asusena. Oh my God. Matakaw sa aso. Bawal yun. Bawal na may batas tayo sa mga nakikinig. Bawal pong magkatay ng aso. Hindi ko malaman ko Ilocano to hindi Ayan. Abay pagka napunta ng Bagyo, may serve dyan. Anyway, ang dating Cabinet Secretary Mahabigan na dahil maganda ang performance, iginagalang sa departamento ng kanyang pinanggalingan na kinakausap din na Malacanang na sana ay bumalik, para maayos ang problema sa DPWH. Banggitin na natin. Yan po Mahabigan ay si dating Secretary Rogelio Babes Singson. Hi Secretary Singson, good morning. Ayan, saan pala naka-MVP pala siya kay Ninong akala ko nasa Ayala Group. Kay Ninong Manny Pangilinan. Nandun pala kay Ninong Manny B. Pangilinan. Ayan, Secretary, ayan, ayaw mo na talagang bumalik sa hiwalay DPWH? daw ng asawa. Sabi siguro. Sabi daw, babalik ka o maghihiwalay. Ayan. Sabi, sige na sir, hanap pa namin na iba. Good morning Kuya Jong Francisco ng Coffee Drop. Ayan. Malapit nang talunin ng coffee drop ang pick-up coffee. At sa mga nais mag-franchise. More franchise. Ayan. Bilis naman ang oras. Ayan. Thank God it's Friday and it's swell day. Ayun nga pala, Friday na pala lakay, swell day. Ayan, nakita ko naman si Dulce sa Dulce yung Perdigones natin. Perdigones nila kaya, don't forget. At yan po ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Chill lamang po, ingat-ingat Ay, po lakay, tayo. sorry, ito ihahabol ko dahil parang kahapon pa to sa akin sinasabi na pakigreet naman daw. Avid listener lakay ng DZRH, avid listener mo daw. Picoro family, Macararanga family, Siliar family, Ohastro family, Alvarez family, Nolasco family,
Kakal family, Madia family ng San Francisco, Quezon, from Misa Heidi Picoro. Ayan, hello po sa inyo. Buong pamilya na yan, Lakay. So marami sila. Thank you po sa laging pagtutok. Mama, love you. Ingat po, stay safe. At binabati natin si Kuyang Rodan Deliso at Kuyang Judge Boyet Mapili, ha? At Bishop Ephraim Pautagana. At ganon din si Kuyang Kuyang Robin and Christine Go. At Colonel Michael Iraula, pakibati rin na happy birthday. Si Kuyang Johanna Sanchez ng Kagitingan Lads at General Rick Marquez. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye, happy weekend. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss Arrive. Ayan. Si Mabel pala. Ayan. Alam mo si Wonder Woman? Ayan. Ang isa pang Wonder Woman na part 2. Miss Mabel Arrive. Hindi pa. Ako Bina. Ayan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Happy weekend. Yes, it's finally here. This time check is